Noong panahon ni Pangulong Duterte, have we heard na na-defund ang PhilHealth for that purpose? Wala tayong narinig na ganyang issue. Ngayon kay Marcos Jr., where nakita naman natin na ang budget ng PhilHealth ay zero. No? So kumbaga, nung panahon ni FPRRD, makikita natin yung diferensya, Jade. Makikita natin na yung mga investments, no, to improve human capital, naririyan, ano? Makikita natin yung mga budget sa DepEd, mataas, no? Hindi sila na-defund kaya sa PhilHealth, na-defund ngayong panahon na to. Kumbaga, we can clearly see the difference. Sa kabila po ng mataas na utang natin, no? Halaga ng utang natin, Doc, nananatili pa rin manageable, kumbaga, itong utang natin. At habang sinusuportahan nga yung pang-ekonomiyang pag-unlad natin. Pero paano ito makakaapekto naman doon sa, yung pangkalahatan, no? Makakatulong sa ating ekonomiya. Kasi ang purpose na bakit umutang tayo ay para mapunduhan yung mga programa, hindi ho ba? Mga public programs at mga proyekto. Pero paano po ito makakatulong din sa may ROI, may return din? Paano makakaapekto sa ating ekonomiya? Pero tandaan din natin, Jade, pagamat tayo nangungutang, nagbabayad pa rin tayo, Jade, ng mga inutang ng mga nagdaang gobyerno, no, daang administration. So yan yung tinatawag natin debt servicing. At yung debt servicing na yan ay kumakain yan ng isang significant porsyento ng ating budget. No? Na sana nakalaan na yan sa mga social programs ng ating gobyerno, nakalaan na yan sa mga infrastructure project, and yet nagagamit lang siya pangbayad ng mga utang sa mga nagdaang panahon. Kaya nga ideally, Jade, ang dapat na estratehiya ng ating gobyerno is bagamat mangungutang pa rin tayo, pero dapat yung pangungutang natin pababa na ng pababa. So paano mo magagawa yan? Magagawa yan sa pamamagitan ng pag-i-increase ng government revenue, either through pag-i-improve ng collection or pag-i-increase ng taxes. So normally, yung pag-i-increase ng taxes, hindi yan popular sa tao kasi nga ayaw naman tao bayad ng buwis, napupunta lang sa corruption, di ba? Ang ginagawa dyan usually is ini-improve nila yung collection side of things. No? Mag-i-improve nila yung internal revenue collection. At pag yan yung nangyari, no, na-improve nila yung kanilang internal revenue, and at the same time, no, nakahanap sila ng mga efficiencies within the expenditure side ng budget, so ibig sabihin niya, may possibility na lumiliit yung ating budget deficit, yung kakulangan ng gobyerno sa kanilang paggastos. And in fact, the reason why kaya tayong humihiram palagi, kaya tayo nangungutang, is palagi tayong merong budget deficit, Jade. Laging kulang, no, yung paggastos, kumbaga kulang yung revenues na nakukuha ng ating gobyerno versus sa kanilang gastos, kaya nangungutang po ang ating gobyerno. At kapag na-narrow down po natin, napapaliit po natin yung deficit na yan, yung chances or yung propensity nating mangutang sa hinaharap, posibleng lumit na. So yun yung dapat na gusto i-achieve ng ating gobyerno. Yun po yung dapat na gawin nila. Nakikita natin, Jade, pataas ng pataas yung antas ng pangungutang natin. In fact, yung ating external debt, for the month of February, kung ikukumpara natin for the same month last year, tumaas ito by 17%. No? Kung ikukumpara ninyo yung paglago ng ating ekonomiya, nasa 5.9% lang. Ayan, nasa screen natin yung pangungutang. Yan comparison po yan ng administrasyon ni Pangulong Duterte at ni Pangulong Marcos Jr. Balik natin yung kanina, yung kaninang slide na yung kanina. Kasi yan. Kung makikita natin, yung pangungutang ni Marcos Jr., yung pula, nasa itaas, no, kaysa nung berde. Ibig sabihin nito, mga kababayan, kaya nasa mataas yung kay Marcos Jr. dyan na graph, no, yung curve, kasi nandyan pa rin yung mga pangungutang ng mga nagdaang administrasyon. Kasama na dyan yung pangungutang ng pandemic. Kaya nakikita natin na talagang mataas na mataas yung amount, no, ng utang natin sa ngayon under kay Marcos Jr. Kasi kasama na dyan yung mga inutang ng mga nagdaang administrasyon. Ang tawag natin dyan, mga kababayan, ay stock, no, stock ng mga pangungutang. Ngayon, to provide a better comparison sa dalawang administration, tingnan lang natin yung idinagdag nila sa pangungutang nung kanilang panunungkulang. So, hindi natin isasama, mga kababayan, yung mga naipon na utang. Ito lang yung dinagdag nila sa utang. Yan yung graph na nasa kanan. Yan yung tinatawag natin na rebase na. No?
Ang tinitingnan natin dito is yung unang 30 buwan nila sa pwesto kasi to have a better comparison. Ang makikita natin dito mga kababayan, yung pulang graph, kahit na ni-rebase mo na, yung under kay Marcos Jr., nasa itaas pa rin siya ni Pangulong Duterte. So ibig sabihin, talagang marami ang dinadagdag ni Marcos Jr. sa ating stock ng pangungutang kesa nung panahon ni Pangulong Duterte noong first 30 months in office. So tandaan natin ha, unang 30 months yan. Kasi after nung 30 month ni Pangulong Duterte, pumasok na yung pandemic. Ano? So nagkaroon talaga ng pagtaas ng pangungutang. Pero during the first 30 months, no, nung wala pang pandemic, makikita natin na kung ikukumpara natin yung dalawang administration, mas malaki ang idinagdag ni Marcos Jr. sa total stock of debt kaysa dun sa idinagdag ni Pangulong Duterte during that time. So yan yung nakikita natin sa datos, Jay. Opo. At isa din po dyan na nakikita po natin, Doc, yung mga proyekto ba, konkreto ho ba, yung mga proyekto na pinupundahan gamit itong inuutang natin? Alam mo, sa totoo lang, Jade, mixed yung aking response dyan. Kasi, bakit mixed? Kasi may mga ibang project na mga na-defund eh. So may mga infrastructure project halimbawa na na-defund, lalo na sa Mindanao, for example. May mga proyekto dyan na hindi nabigyan ng budget kasi nga, wala daw silang ma-provide the budget and yet nangungutang pa rin sila ng nangungutang. Ikalawa, kaya ko rin nasabing mix kasi meron din naman silang mga pinagkagastusan. Halimbawa, yung ayuda. Kung makikita natin, yung rate at which yung increase ng ayuda is very, very high. Kumbaga, yung inuutang natin, it seems to me, malaking porsyento dyan na pupunta sa mga ganyang klaseng project, lalong-lalo na maging eleksyon. So, kung titingnan natin mga kababayan, yung pangungutang kasi, yan dapat ginagamit yan in a responsible way. No? Responsable dapat yung paggamit ng pangungutang. Kasi yung utang na hindi yan libre. No? Yan babayaran niya ng interest. Babayaran niya natin mga Pilipino. Babayaran ng mga hinaharap yan, ng mga future generations ng mga Pilipino, Jade. Kaya ang dapat na ginagawa dyan is yung pangungutang, ini-spend nila yan sa mga project na makakapagbigay ng mas matagalang paglago ng ating ekonomiya. So ano ba mga examples ng mga project na magbibigay ng mas matagalang paglago ng ekonomiya? Nandiyan halimbawa yung investments, Jade, sa human capital. Ano ba yung human capital? Yan yung kalidad ng manggagawa. Paano ma-improve yan? Investment sa education, investment sa kalusugan, investment sa pagtitraining ng ating mga kababayan. Yan ay makakapag-improve yan ng human capital outcomes sa ating bansa. At yan ay magdadudulot ng mas matagalang paglago ng ating ekonomiya. Nandyan pa yung sa kaso ng infrastructure, no? Kailangan natin yan. Hindi lang yon, yung ating kuryente, JD, mataas pa rin, isa sa mga pinaka-expensive na kuryente sa rehiyon na sa ating bansa. So kinakailangan mag-invest ang ating bansa, ang ating gobyerno, ng mga proyekto na kung saan na makakatulong sana na maibaba halimbawa ang gastos ng ating mga kababayan sa kuryente. Lalong-lalo na pag-entice ng mga foreign investor. Kasi nga, isa sa mga reason kung bakit ayaw ng mga foreign investor sa ating bansa ay napakataas na singil sa kuryente. So, yan yung mga klaseng investment sana na dapat paggamitan ng pangungutang, iimbis na ipamigay lang as a form of ayuda which serves very little purpose. In fact, yung ayuda na yan, ang nangyayari is temporary solution siya. It's never a permanent solution and yet nagagamit din sa pamumulitika, Jade, unfortunately. Tandaan natin, dapat yung mga inuutang na yan, we have to use that wisely. Bago ko lang ipasok kay Partner Admar, sinasabi po ninyo, Doc, kung ikukumpara mo doon sa nagdaang administrasyon, itong mga nabanggit po ninyo, human capital, investment po dyan, investment sa infrastructure at maging sa kuryente at marami pang iba, nakita po ninyo yan sa nagdaang administrasyon. I mean, sa Duterte administration. Sa administrasyon ngayon, umutang tayo para doon sa mga sinasabing mga ayuda sa halip ng mga infrastruktura na nakita natin sa mga nagdaang administrasyon. Tama ho ba, Doc? Ganong analysis? Bibigyan kita example, Jade, yung universal healthcare. So yung UHC law, yan ay may mandato dyan na kailangan pondohan yung para magkaroon ng universal health coverage ang ating mga kababayan. Noong panahon ni Pangulong Duterte, have we heard
na na-defund ang PhilHealth for that purpose? Wala tayong narinig na ganyang issue. Ngayon kay Marcos Jr., where nakita naman natin na ang budget ng PhilHealth ay zero. No? So kumbaga, nung panahon ni FPRRD, makikita natin yung diferensya, Jade. Makikita natin na yung mga investments, no, to improve human capital, naririyan, ano? Makikita natin yung mga budget sa mga sa DepEd mataas, no? Hindi sila na-defund kaya sa PhilHealth na defund ngayong panahon na to. Kumbaga, we can clearly see the difference. At saka alam mo, Jade, maganda you brought this up. Ano? Kasi isa sa mga reasons kung bakit nagkakaroon tayo ng tinatawag na efficiency sa pangungutang is yung kalidad ng governance. Ano ba yung sinasabi nating efficiency sa pangungutang? Yung efficiency, Jade, sa pangungutang is whether or not yung inutang ng isang bansa nag-translate siya into better economic outcomes sa mga tao. At makikita natin if we were to compare yung efficiency ng pangungutang, ano, kung kukumpara mo yan across administrations, we can see very clearly na yung outcomes under kay Pangulong Duterte mas maigi kaysa dun sa outcomes under kay Marcos Jr. No? So, night and day, Jade, yung difference between these two administrations. Ano? Kaya nga, ang kinakailangan talagang gawin ng ating gobyerno, I want to stress this, is yung kung mangungutang sila, which nangungutang naman, kailangan gamitin ito sa mga proyekto, gamitin ito sa mga programa na makakapagbigay ng mas matagalang paglago ng ating ekonomiya, Jade.